Hello guys! Welcome back to our channel. Magandang buhay po sa inyong lahat. Energetic na naman agul. Eri nga po, ipeplex ko sa inyo. Aring napakadaming bunga ng balimbing dito nga po sa may bakuran. Ay nangangahulog lamang. Ay di tinawag ko nga po yung aming kapitbahay at baka nga po ako gusto. Ay gumagawa nga po kasi ng candy si Mang Boy. Ayan nga po, tamang-tama. Kinuha nga po pala yun ni Mang Boy pero hindi pa rin na lahat. At napakarami po kasi talaga ng bunga. Tapos nga po, ito nga po palang si Butchog, aba, ay di binilhan nga po ng PC at PC nga daw po ang gagamitin niya. Dini nga po pala sa grass cutter at sisimula na nga po pala niya kaagad ang pag-grass cutter habang nandito nga po pala kami sa bahay. At sabi nga po pala niya dyan, abay hindi kakayanin ng isang araw ang pag-grass cutter dahil nga po napakalalaki na ng mga damo at syempre napakaluwang din naman po ng kailang linisin dahil hindi naman yan grass cutter lang. Kasi pagkatapos niyang kakalay-kayin mo pa yan, tapos patutuyuin, susunugin para nga po malinis itong bakuran. Tapos nga po, ayan, ewan ko kung anong ginagawa niya, tanggal-tanggal, tas ewan, hindi naman po kasi ako nakikialam sa ano niya, baka mabusit pa sa akin. Ano daw? Tapos nga po, ito nagsimula na siya nung naayos na nga po pala niya yun sa grass cutter. Bumili na nga po pala siya dyan ng kailangan din. Ewan ko kung ano yung binili niya. Unleaded ba? O, hindi, basta baka nga po unleaded. Di ko naman po kasi natanong na sa kanya. So, sabi ko naman sa kanya, ba't ka ako magsisimula ka dyan? Napakainit. Doon ka ako magsimula sa may lilim. Napagtanto ko, hindi na po pala yung tinatalaban ng init ng araw. Uy, ito naman si OA. Tapos nga po, itong si Bella, amazed na amazed sa kanyang amo. Ayan po, kung nasa saan si Rexan, ay asahan mo nandoon din. Pagka ako binugbog si Rexan, aba ay lalaban niya. At pag ako ang binugbog, wala yung pakialam. Bakit ganun to si Bella? Ano? Palagi na lang yung mga aso namin, puro si Butchog ang gusto sa akin. Ayaw. By the way, ano by the way? So, eto na nga po at maghahanda na ako ng aming ulam for today's video. Ano daw? Ere na naman si Fresh Coco Mama na are ang aking kasama sa buhay. Tas nga po nanalbos na rin ako dyan dahil ang talbos na iyan po ay pihadong ititrim ni Butchog. Sabi ko sayang naman. So kinuha ko na nga po at tapos sinama ko na dito para naman po ako sarap na gulay. Tas ayan nga po, diba? Kumukulo-kulo na. So okay na po yan kasi luto naman na niyan yung gulay Mainam nga po na ganyan lang yung pagkakaluto. Tapos tinignan ko nga po pala dito ulit sa labas si Butchog. Aba, palipat-lipat na siya kung saan-saan na nga po pala yung nagsususuot. Mainam naman po kasi talaga na meron ng grass cutter para nga po pala mga damo ay hindi na ganong makalaki at trim nga po kaagad habang nag-uulan. Alam niyo naman po ngayon, panahon na naman or buwan na naman talaga ng pag-ulan-ulan. Kaya nga po yung pagtaas ng damo ay napakabilis. Bakit ganun yung mga damo pag nadidiligan kabilis lumaki. Ako kaya, ay charot! Ay, wag naman, ito naman si OA, ang kiri. Sabi ko nga po dyan kay Butchog, abay sige, sipagan niya, tapusin niya at may premium siya sa akin mamaya. Uy, ano daw, ang kiri na naman, uy. Tinanong ko nga po kung anong gustong ulam. Sabi ko lang sa kanya, masarap yung ulam na uy, ulamin mo mamaya. Uy, ano daw? At kung makikita nyo naman po talaga, abay, napakatataas na ng mga damo din lalo na yung nasa likuran ni Butchog. Naku po kakoy, titiraan na tayo ng mga ahas-ahas niyan. Dahil nga po yung kabilang bakuran, aba, ay yun iba kanting lote din, ay tiyak naman pong kay tataas din ng mga talatalahi at mga damo-damo doon. Kaya po talaga, baka kako akyatin na tayo ng ahas dito. Kaya po pinatrim na rin po niya kaagad, tinrim na niya kaagad at nang yung damo naman bumababa. Diyos ko, baka kakumiahas na hindi naman agad namin makikita sa taas ba naman ayan ang dinadamo na. Hindi na rin po kasi namin maalipulap, hindi na maagapan ang pagdami ng damo, gawa nga po ng busy na rin naman sa mga gawain sa kung anik-anik. Ano daw? Buti na lang po talaga si Jusawa ay marunong ng mga ganaring gawain. Hindi na kami kukuha pa ng or makikisuyo na magpa-grass cutter.
Kasi nga po si Butchog na lang ang magtitrim din. At saka nga po tamang-tama rin naman na matrim at malinisan nga po iring bakuran para nga po mataniman ng mga gulay-gulay ngayong tag-ulan. At alam nyo naman, napakamamahal na ng mga gulay ngayon. Di kung may tanim nga po din sa bakuran kasi nga po ang nanay ko ay napakahilig magtanim-tanim. Kung matataniman nga po ari ni inay diba, hindi na kami kailangang uli kasi po itong ginagras katira na yan ni Butchog na yan dati. May taniman po kami dyan. Napakarami nga pong mamunga ng ano dyan dati. May talong, meron pong kamatis, may sitaw. Diba po, hindi na kami dati nabili. Ngayon nga po nako nauna pang lumago yung damo sa mga itatanim. Kaya po kapag na rin nalinisan at nga po nakalaykay, di pwede na po ulit magamit itong bakuran sa pagtatanim ng gulay. Tamang-tama po ngayon at tag-ulan na. May mga tanim na nga rin po pala diyan na nilagyan na namin ng tanda para nga po hindi madamay din sa pag-grass cutter ni Butchog. Meron nga po pala tanim dyan na sili, meron pong mga kamoteng bagin, meron po rin tanim dyan na si inay na saluyot, okra, tsaka nga po pala kalabasa. Kaya nga po ang ginawa ko ay tinandaan ko bago nga po yan si Butchog mag-grass cutter. At sabi ko sayang naman ka ako kapag nag-grass cutter niya. Ano ba yan? Nabubulol pa ako ay malapit na nga po palang mamunga. Diba? Yung saluyot naman po sa amin sa Batangas ay pasaw. Pasaw nga ba yun? Pasaw, oo. Malapit na nga po pala yung italbusan, diba? Ay pagkasarap nga po pala noon. Ito na nga po, kahit saan ka lumingon ngayon ay napakahahaba po ng damo dahil nga po sa pag-ulan-ulan. Ang sabi, yan nga po, at gusto nga po ni Butchog matapos kaagad. Inabot nga, yan nga po halos pangalawang araw na niya ng grass cutter na simula na nga po pala niya yan kahapon. Buti nga rin po yung iba naming mga tanim na papaya nakasurvive kasi po nung nakaraang taon napakarami po pala naming na-harvest dyan na papaya. Hindi na rin po kami bumibili. Nung nakaraan nga po palang araw bumili ako ng papaya dahil nga po mga wala pa naman bunga. Isang papaya po ba naman ay 100? Pagkamahal naman tapos nga po napansin ko nga po pala itong puno ng apatot ay ilang beses na po namin yung pinuputol. Gawa nga po nang hindi naman namin nagagamit ang bunga niyan. Ang sabi nga po ng iba ay gamot nga po pala iyan. Yan nga daw po ay nilalaga. Ganyan nga po pala ang bunga niyan. Ang tawag nga po pala niyan sa amin sa Batangas, apatot. Hindi ko po alam dito sa Bulacan kung ano po ang tawag nila dito. So, sinearch ko nga po pala yan. Pero matagal na. Natandaan ko lang na ang tawag po ng iba dyan ay noni. Tapos po ginagawa nga po pala yan na juice. Kaya po may tinatawag na noni juice. Hindi ko nga po alam. Paano po ba yan? Maraming salamat po sa panonood. See you po sa next vlog.